Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. Sa tinatalakay pa rin natin yung kung paano naikilala ng Ahlul Kitab si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, naputol tayo doon sa kwento ng Hudyo na scholar. Kasi mga scholar ng mga Hudyo, lahat sila, mga Pariseyo, mga Saduseyo at lahat ng iba't iba pang mga sekta ay nakakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sumunod na bahagi, ma'rifatu ulama al-Yahud bimaw'idi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalalaman ng mga maalam na mga Hudyo ang tungkol sa paglitaw o pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saang lugar, anong panahon, kahit ang paglalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nababanggit sa kanilang mga kasulatan katulad ng natalakay natin nung nakaraan. Yan nga, enda maktaraba maw'idu khurujil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alima ahlul kitab bidalika bi amaratin kanat indahum. Nang dumating na nang papalapit na ang panahon ng paglitaw ng hinirang na propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinirang bilang magiging panghuli at pinakadakila sa mga propeta. Nalaman na, alam na ng Ahlul Kitab ito dahil sa mga tanda na nalalaman nila o nasa kanilang mga kasulatan. Faqad rawa Abu Zar'ah bi isnadin sahih an Usama bin Zaid an abihi Zaid bin Aritha, sa merong iniulat mula kay Abu Zar'ah sa hadith na sahih mula kay Usama bin Zaid, mula kay Zaid bin Haritha. Iniulat ito doon sa Al-Jawabus Sahih ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sa sinabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa bi Zaid bin Amr bin Nufail qabla al-ba'tha. Nakasama raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Zaid bin Amr bin Nufail bago pa siya naging propeta. Wa kana mimma akhbara bihi Zaid ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu rahila fi talabid dinil haqq, din at-tauhid. Habang magkasama sila na kwento ni Zaid bin Amr bin Nufail ang tungkol sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang tunay na relihiyon, upang hanapin ang relihiyon ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu Hibrun fi Sham, sa kanyang paglalakbay daw ay nakarating siya ng Syria, at sabi ng isang monghe sa kanya, innaka latas'al an dinin ma na'lamu alayhi ahadan ya'budullaha bihi illa shaykun bil jazira. Tunay nang ipinagtatanong mo na tunay na relihiyon ay relihiyon na wala kaming nalalaman na nagsasabuhay nito, na wala kaming nakikilala na sino mang sumasamba kay Allah sa pamagitan ng relihiyon nito, liban na lamang sa isang sheikh na nasa Jaziratul Arab. Fakarajtu, at sabi nga ni Zaid bin Amr bin Nufail, umalis siya, fakadamtu alay. Umalis na nga siya dun sa Syria, bumalik siya ng Arabia, at pinuntahan niya yung matanda na sinasabi ng monghe na yun. Fa-akhbartuhu billadhi karajtu lahu. At ipinabatid ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako pumunta sa kanya.
Faqala, at sabi ng matanda, inna kulla man ra'aita fi dalalatin mimman anta. So sabi ng matanda, tunay na ang lahat ng nakikita mo, ibig sabihin lahat ng tao ay nasa pagkaligaw. Sino ka? O kumbaga, saan ka nang galing? Sabi ng matanda. Ana min ahli baytillah. Sabi ni Zaid bin Amr bin Nufail, ako'y mula sa angkan na nakatira sa bahay ni Allah. Tinutukoy niya dito yung Kaaba. Wa min ahli syuki wal qard. At ako ay kabilang doon sa mga tao na nakatira sa, o kumbaga nakatira malapit sa mga tinik at sa mga qard, yung mga puno sa disyerto. At sinabi ng matanda na yun, faqala innahu kad kharaja fi baladika nabiyun. Tunay na lumitaw na sa iyong bayan ang isang propeta. At syempre sinabi ito kay Zaid bin Amr bin Nufail bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi namatay si Zaid bin Amr bin Nufail 5 taon bago ang Ba'tha. Yun nga, sabi ng matanda, innahu kad kharaja fi baladika nabiyun o kharijun, kad kharaja najmahu. So dumating na ang propeta o darating pa lang siya. Hindi rin masyadong sigurado yung matanda. Kad kharaja najmu, lumitaw na raw ang kanyang bituin. So merong bituin na kumbaga palatandaan na nalalaman nung matanda na dahil dito ay nalaman niya na dumating na nga o parating na ang propeta na ito na kanilang hinihintay. Alhamdulillah. So dito, yung lumitaw na yung kanyang bituin, farji fasaddikhu watba'hu o wattabi'hu. Kaya bumalik ka na sa inyo, maniwala ka sa kanya at sundin mo siya. Faraja'tu falam ahussu shay'an ba'd. Sabi ni Zaid bin Amr bin Nufail, bumalik nga siya ng Makkah pero wala naman siyang anumang nalaman o naramdaman na meron na ngang lumitaw o lumabas na propeta. Kana Zaidun yuhaddithu bihadar rasula sallallahu alaihi wasallam qabla ba'thatihi. At ito nga yung naikwento ni Zaid bin Amr bin Nufail kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun ya'lam anna alladhi yuhaddithuhu huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi dahara najmuhu. At hindi nga batid ni Zaid bin Amr bin Nufail na ang kanyang kausap ay ang mismong propeta o sugo na lilitaw, na siyang tinutukoy nung matanda na kausap niya na lumitaw na ang palatandaan na bituin na palatandaan ng kanyang paglitaw. Wa mata Zaidun qabla al-ba'thati bisanawat. At namatay nga si Zaid bin Amr bin Nufail ng ilang taon, mga 5 taon nga, bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung nga nabanggit dito ni Sheikh Muli yung tungkol kay Ibn al-Hayban, waqad sabaka dikru khabar Ibn al-Hayban, nabanggit na yung tungkol kay Ibn al-Hayban, alladhi kharaja min ash-Shami ila al-Madina, na umalis mula sa Syria patungong Madina, faqad qala lil Yahudi endama hadaratuhu al-wafat, at yun nga nandun na nga siya sa Madina, nang siya ay mamamatay na, ay sinabi niya sa mga Hudyo, innama akhrajani tawakku'u khurujin nabiyyin qad adalla zamanuhu. Ang nagdulot sa akin na umalis ng Syria at tumira rito sa Madina ay ang paglitaw ng propeta na maaring dumating ng kanyang panahon. Hadihil biladu mahajirihi. Ang lugar na ito ay ang lugar na kung saan siya lilikas. At yun nga,
si Ibnul Hayban, namatay siya bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nang sinalakay ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quraidah, merong 3 na kabilang sa Quraidah na nakaalala sa sinabi na ito ni Ibnul Hayban at naniwala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun din, iniulat ni Imam al-Bukhari, kana ibnu an-Natur sahibu Ilya wa Hirakel sukufan ala Nasara Asyam. Doon daw sa iniulat ni Imam al-Bukhari na itong si Heraclius daw at ang iba pang mga Kristiyano, yuhadditu anna Herakel hina kadema Ilya asbaha yawman kabithun nafs. So minsan daw si Heraclius ay nagkasakit. Fakala ba'du batarikatihi, at sinabi ng ilan sa kanyang mga pari, kadistankarna hayatok, na kumbaga masama ang tingin nila sa kalagayan ni Heraclius. Kala Ibn Natur, yung isa sa mga kasama ni Heraclius, wakana Herakel hazaan yanduru fin nujum, na tinitingnan daw ni Heraclius ang mga bituin. Fakala lahum hina sa'aluhu, at sinabi niya sa mga tao, nang nagtanong ang mga tao kung anong nakita niya, sabi niya, inni ra'aytul laylata hina nadartu fin nujumi malikul khattani kaddahar. So, sinabi ni Heraclius na dumating na raw ang nakita daw niya sa gabi, nang tinignan daw niya yung mga bituin, ay lumitaw na ang hari ng mga khattan. Yung khattan dito yung mga tuli, ibig sabihin mga tagasunod ni Ibrahim alihis salam at sumusunod talaga sa tradisyon ni Ibrahim alihis salam. Kasi mga Kristiyano, kahit sila yung mga sumusunod, nag-aangkin na sumusunod sila kay Ibrahim alihis salam, hindi sila nagpapatuli. Pero ang mga Hudyo at ang mga Muslim ay nagpapatuli. Wakala Herakel fi akhiri kalamihi, at sinabi ni Heraclius sa kanyang huling salita, hada malikun hadil ummatu hada maliku hadihil ummah kaddahar, yani al-Arab. Sabi rin niya na ang hari ng umma na ito ay lumitaw na, at ang tinutukoy niya na umma ay ang umma ng mga Arabo. Alhamdulillah. So marami pang ibang ulat tungkol kay Heraclius sa kanyang pagkakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isingit lang natin itong isang hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari. At ito yung pagtatagpo nga ni na Abu Sufyan at ni Heraclius. Alhamdulillah. Ito yung nangyari bago pa nag-Muslim si Abu Sufyan. At mainam na matalakay natin ito kasi nababanggit dito ang marami sa mga tanda ng pagkapropeta na nalalaman ni Heraclius, at inihambing niya ang mga ito sa ipinabatid sa kanya ni Abu Sufyan. Na bandang huli nga na pagtanto ni Heraclius na narito na nga ang tunay na propeta. Pero sa kabila ng pagkakakilala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na narito nga ang huling propeta, hindi pa rin siya naniwala, waliyadu billah. Kaya nga ang gabay ay nagmumula talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito masusumpungan ng tao sa pamagitan ng kanyang talino o husay. Ito ay magmumula kay Allah, ibinibigay niya para sa sino man na karapat-dapat sa kanyang gabay. Alhamdulillah. So iniulat, haddathana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi, qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri, qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas. So ito yung sanad niya. Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Herakel arsala ilayhi fi rakbin
min Quraysh. Sa minsan daw nandoon sa Syria si Abu Sufyan at ang iba pang Quraysh, pinatawag siya ni Heraclius. Pinatawag si Abu Sufyan ni Heraclius kasama yung iba pang Quraysh na naglakbay doon sa Syria, at nalalaman natin na yung caravan ng Quraysh ay tumutungo nga sa Syria upang doon sila ay mangalakal. Nagpupunta sila roon upang mangalakal. Wakano tudjaran bisyam. Sila ngay mga nangangalakal sa Syria. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffara Quraysh. Fa'atawhu wa hum bi Ilya fada'ahum fi majlisihi. So nga habang nandun sila sa Syam, ito yung panahon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong kasunduan kay Abu Sufyan at sa Quraysh. So lumilitaw dito na nangyari ito pagkatapos ng Treaty of Hudaybiyah. Nangyari ito. So hindi pa Muslim si Abu Sufyan, pero siya na ang pinuno ng Quraysh. At tapos na ang Treaty of Hudaybiyah. So nangyari ito mga ika-6 na taon pagkatapos ng Hijrah o ika-7 taon. So si Abu Sufyan, nang pinatawag siya, sumama nga rin sa kanya yung kanyang mga kasama at tagpunta sila doon sa Ilya. Yung Ilya, ito yung tawag ng mga Romano sa Jerusalem. Ito yung tawag ng mga Romano sa Jerusalem, Ilya. At nang pinatawag sila ni Heraclius doon, kasama nga niya yung kuffar ng Quraysh, hindi pa nga sila Muslim sa panahon na ito, inimbitahan sila ni Heraclius doon sa kanyang majlis, doon sa kanyang korte o doon sa kanyang palasyo. Wa hawlahu udama'ur Rum thumma da'ahum wa da'a bi tarjumanihi. So nandun sa korte na yon ni Heraclius ang mga malalaking tao, mga opisyal ng Byzantine Empire, at ipinatawag nga sila at nagpatawag din si Heraclius ng translator para sa kanila. At sinabi ni Heraclius, nakikipag-usap siya kina Abu Sufyan sa pamagitan ng translator, "Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajulil ladhi yaz'umu annahu nabi." Sino sa inyo ang pinakamalapit sa pagkakamag-anakan sa lalaking ito na nag-aangkin na siya ay propeta? Faqala Abu Sufyan, at sabi ni Abu Sufyan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, "Faqultu ana aqrabuhum nasaba." So sabi ni Abu Sufyan, siya raw ang pinakamalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakamag-anakan. Faqala adnuhu minni. So sabi ni Heraclius, ilapit ninyo sa akin. Pinalapit niya sa kanya si Abu Sufyan. Wa qarribu ashabahu. At palapitin din ang kanyang mga kasama. Faj'aluhum enda dahrihi. Kumbaga pinalapit si Abu Sufyan, nandoon siya sa unahan at yung kanyang mga kasama ay nandoon sa likuran ni Abu Sufyan. Thumma qala li tarjumanihi, at pinapasabi ni Heraclius sa kanyang translator, "Qul lahum, sabihin mo sa kanila, inni sa'ilun hada an hadar rajul." Ako ay magtatanong sa lalaking ito kay Abu Sufyan. Fa in kadzabani fakadhibuhu. At kapag siya ay magsisinungaling, pasinungalingan ninyo ang kanyang sinasabi. So ibig sabihin ni Heraclius, kapag magsisinungaling sa akin si Abu Sufyan, sabihin ninyo na nagsisinungaling siya. Fa wallahi laula al-haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban lakadhabtu anhu. Inga sabi ni Abu Sufyan, hindi pa nga siya Muslim sa panahon nito, kundi lang daw siya nahihiya na tatawagin siyang sinungaling, ay nagsinungaling na nga siya, nag-imbento siya
ng mga bagay-bagay laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala, at ang unang itinanong sa kanya ni Heraclius, kayfa nasabuhu fikum? Ano ang antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo, sa inyong lipunan ng Quraysh, sa inyong mga Arabo? Qultu huwa fina du nasabin. Sabi ni Abu Sufyan, siya ay mayroong mataas na antas ng angkan o lahi sa amin. Yun nga, nalalaman natin na siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tatay niya si Abdullah, ang lolo niya ay si Abdul Muttalib, at si Abdul Muttalib, ang kanyang lolo ay si Hashim, o ang kanyang tatay ay si Hashim. Lahat ng ito ay mga mararangal o ginagalang ng Quraysh. Qala fahal, yun nga, nagtanong si Heraclius uli, paano? Qala hadal qawlu minkum ahadun qat, o qala fahal qala hadal qawla qala fahal qala hadal qawla minkum ahadun qat qablahu. So sabi naman ni Heraclius muli, sumunod niyang tanong, meron bang ibang nagsabi na nauna sa kanya na nagsasabi ng katulad ng sinasabi niya sa inyo ngayon? Meron bang naunang nag-angkin na siya ay propeta? Kultu, sabi ni Abu Sufyan, wala. Sumunod na tanong ni Heraclius, kasi sunod-sunod yung kanyang tanong. Qala, fahal kana min abaihi min malikin, meron bang kahit isa sa kanyang mga ninuno ang hari? Kultula, sabi ni Abu Sufyan, wala. Qala, fa ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Ang sumusunod ba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tagasunod ba ng propeta na ito, yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan, o yung mga may hirap at may hina? Fakultu bal du'afa'uhum. Sabi ni Abu Sufyan, ang tagasunod niya yung may hina at yung mga may hirap. Although merong mangilan-ngilan na mayayaman, pero ang karamihan sa kanila ay may hina nga at may hirap. Qala, ayaziduna am yankusun? Dumarami ba sila, ang mga tagasunod niya, dumarami ba sila o nababawasan? Kultu bal yazidun. Sabi ni Abu Sufyan, dumadami sila. Qala fahal yartaddu ahadun minhum saktatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Meron bang ni isa sa mga tagasunod ng propeta na ito na umalis sa relihiyon na ito, tumalikod sa Islam, nagmurtad? Meron bang ni isa sa mga dating tagasunod ng propeta na itong nagmurtad dahil sa pagkamuhi sa relihiyon? Matapos na siya nga'y mag-Muslim, sabi ni Abu Sufyan, kultula, wala. Qala, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabl? Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Dati ba ay napagbintangan niya na ba siya ng pagsisinungaling bago pa man niya sinabi ang kanyang sinasabi ngayon, bago pa man siya nag-angkin na siya ay propeta? Kultula, sabi ni Abu Sufyan, wala, hindi namin siya pinagbintangan ng anuman na siya ay nagsinungaling. Qala fahal yagdir. So, tinanong siya ni Heraclius kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanlilinlang sa kanila. Kumbaga, o gumagawa ng mga gawain na hindi matapat sa kanila. Na dito, sinabi ni Abu Sufyan, kumbaga, tinatanong ni Heraclius, hindi lang yung panloloko, kumbaga, yung hindi tumapad sa pangako.
Nangyari ba minsan na hindi tumupad sa inyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ipinangako? So, sumagot si Abu Sufyan, na dito nga syempre hindi pa siya Muslim sa panahon na ito. Saan yun? Wala po. Wala na. Okay. Fahal yagdir, sabi ni Abu Sufyan, la. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Sinabi ni Abu Sufyan, kami ngayon ay mayroong kasunduan na pangkapayapaan, pero hindi namin alam kung anong gagawin niya. Sa parang gustong sabihin ni Abu Sufyan, hindi pa niya kami pinagsinungalingan at hindi pa niya binabali kailanman ang kanyang ipinangako, pero baka ngayon, babaliin niya. Ngayong merong kaming kasunduan. Pero sinabi ni Heraclius, ay hindi, si Abu Sufyan pala yung nagsabi pa rin ito. Kala, walam yumkinani kalimatun udkilu fiha syai'an gayro hadihil kalima. So gusto na talaga niyang pasamain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Heraclius sa pamagitan ng pagsasalita ng mga bagay na laban sa kanya. Pero yun lang talaga yung kaya niyang sabihin, na baka ngayon lilinlangin kami o tatraido rin kami ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, wala siyang ibang bagay na masabi, liban na lang sa mga salita na ito. At nagtanong muli si Heraclius, Fahal katal tumuho? Nilabanan ba ninyo siya o nakipaggera ba kayo sa kanya? Kultu naam, oo, sabi ni Abu Sufyan. Kala fa kayfa kana kitalukum iyahu? Kumusta naman ang pakikipagdigma ninyo laban sa kanya? Kultu al-harbu baynana wa baynahu sijalun. Yanalu minna wa nanalu minhu. Sabi ni Abu Sufyan, nung tinanong siya, kumusta yung labanan ninyo? Sabi ni Abu Sufyan, patas lang. Patas lang. Nananalo kami laban sa kanya at siya naman ay nananalo rin laban sa amin. Kasi hanggang sa panahon na ito, ilang beses lang naman na nagharap ang mga Muslim at ang Quraysh. Kumbaga, 3 beses lang na malaking digmaan. Badar, Uhud at Ghazwatul Khandaq. At itong Hudaybiyah, bagaman ibinibilang siya sa mga gazawat, so wala namang nangyari na na sagupaan o patayan dito, kumbaga, na may mga napas lang sa magkabilang panig. Pero sinabi na lang ni Abu Sufyan na patas lang. Pero sa totoo niyan, kung titingnan talaga natin yung bilang ng mga pagkapanalo, kung 3 yung labanan na nauna, nanalo ang mga Muslim sa Badar at nanalo rin sila sa Khandaq. Sa Uhud, nakachamba lang ang Quraysh. Kasi katulad ng binabanggit ko, pagkatapos ng Uhud, binalikan nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Uhud, pero umalis na ang Quraysh sa takot na gumanti ang mga Muslim. So dito muna natin puputulin mahaba kasi itong hadith na ito, yung pag-uusap ni Heraclius at Abu Sufyan, alhamdulillah. At dito makikita natin kung paano kinilala ni Heraclius at ng iba pang mga Kristiyano ang tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.